Magandang buhay po sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magpipresent po ako ng different multiple choice question in Mathematics 9 as a reviewer for this incoming first quarter periodical test. So ito po ay focus on quadratic functions at ito po ay part 2 ng aking ginagawang practice review. Kung hindi po niyo napanood yung part 1 about quadratic equation ay pwede pong balikan dito po sa ating channel. Okay, so let's start with number 1 question. Which of the following are real-life illustrations of quadratic function? We have 1, a cup. Number 2, shooting a ball. Number 3, the cost C of producing meat product is given by C of x is equal to 1.3x squared plus 76x plus 100. So, ilan po or pwedeng lahat ito ay real-life illustrations of quadratic function. So, tignan natin, we have choices A, B, C, D. For A, 1 and 2, a cup and shooting ball. Letter B, 2 and 3. Ito po, shooting ball and the cos C. And letter C, 1, 2, and 3. So, lahat po ng nabanggit. At letter D, none of the above. So, ano po ba ang illustration ng quadratic function? So, yung cup po o yung sombrero ay curve po yan. Pag sinusuot po natin, it open downward. So, yan po ay illustration po ng parabola. So, pwede pong yung cup ay real-life illustration of quadratic function. Another one, yung shooting a ball, kapag sinut natin yung ball, ay itataas yung bola and then bababa sa kabila hanggang sa may ring. So, yung pagtaas at pagbaba ng bola kapag sinut natin ay illustration din po yan ng quadratic function. And then, ito po ay yung ating illustration dito sa number 3, C of x is equal to 1.3x squared plus 76x plus 100. So, actually, ito po ay C of x, so function po yan. At ito po ay quadratic kasi mayroon po siyang x squared. So, kahit ano pong number dyan na given, basta't mayroon pong function na C of x or any, pwedeng f of x, g of x, at may square, ito po ay illustration po yan ng quadratic function. So, ibig sabihin, lahat po ng 1, 2, and 3 are quadratic function. So, ito po ang sagot natin, letter C. Okay, for number 2 question, what is the quadratic function in general form with zeros are 3 and negative 2? So, paano nga po ba i-determine yung quadratic function given yung zeros ng function? So, ito po yung ating choices. So, ganito lang po yung ating formula na gagamitin. F of x is equal to x minus r sub 1 times x minus r sub 2. Yung r sub 1, r sub 2 po, ito po yung dalawang zeros. So, ilalagay po natin yung dalawang zeros dito po sa r sub 1, r sub 2, then simplify po natin. So, try po natin. F of x is equal to, yan, substitute po natin. Yung r sub 1 po natin ay, unahin na po natin yung 3, kahit magkabaltad lang po yan, pwede po. So, unahin po natin yung 3, r sub 1 dito, so x minus 3. Then, sa r sub 2 po, x minus negative 2, kaya x minus negative 2. Okay? In this case, meron po tayo dito, x minus negative 2, simplify po natin. So, magiging yan po ay x minus 3. Then, yung x minus negative 2, magiging x plus 2 po yan. Ano po? Kasi magkasunod na dash o magkasunod na negative. Now, we are going to multiply these two binomials, x minus 3 and x plus 2. So, kahit anong method po, pwede nyong gamitin. Ano po? Pwedeng box method, pwedeng FOIL method, pwedeng smiley, kahit ano pong method, pwede lang. Okay. So, sa akin, ganito lang po yun. F of x is equal to, multiply ko po yung first term na pareho, x times x is x squared. And then, kapag ganyan po na ang numerical coefficient ng x ay 1, ganito lang po ang ginagawa ko for second term. Pinaplus ko lang po itong last term. So, negative 3 plus 2. Okay? What is negative 3 plus 2? Yan po ay negative 1. And then, lalagay ko lang po yung x, kaya negative 1x. And then, para sa last term, third term ng product, after po ma-plus itong dalawang last term, i-multiply ko po ulit. Negative 3 times 2. What is negative 3 times 2? Yan po ay negative 6, kaya yan po ay minus 6. Okay, so ito na po yung kanyang product. X squared minus 1x or pwedeng minus x na lang, minus 6. So meron po ba ito sa ating choices? Minus 1x or minus x minus 6? Minus x minus 6. So ito po, x squared minus 1x or minus x minus 6. Ito po yung representation or quadratic function with zeros, 3, and negative 2. So, answer po natin dyan ay letter A. Okay, for number 3 question. Which of the following is an equation of a quadratic function? Okay, we have A, B, C, D choices. So, ano daw po dito ang equation ng quadratic function?
So, we all know, ang quadratic function, quadratic ang degree niya ay 2. Okay? So, dapat ang degree po niya ay 2. Ito po ang may degree ng 2 at ito po yung may degree ng 2. So, ibig sabihin, yung A and B walang degree na 2. So, ibig sabihin, cross out na po yan. Hindi na po yan isasama sa ating pamimilian. So, cross out na po itong A and B. How about itong C and D? Alin po dito ang nag-represent ng quadratic function? So, here, sa letter C, may close and open parenthesis. Kapag i-multiply natin yung 2x by distributive property, 2x times x squared, yan po ay 2x cubed. So, ibig sabihin, magiging x cubed po. Ang degree po nito ay magiging 3. So, ibig sabihin, hindi na po siya quadratic function, itong letter C. Unlike sa letter D, squared na po yan, wala pong close and open parenthesis, simplified form na po ito. So, ibig sabihin, ang quadratic function po dito ay ito pong letter D. Okay, for number 4 question, which of the following table of values represents a quadratic function? So, kung yung number 3 ay equation, itong number 4 ay table of values naman ng quadratic function. So, paano po ba ma-determine na yung table of values represent a quadratic function? Ganito lang po yun. Kunin po natin yung difference ng y from right to left. So, subtract po natin. Okay, tingnan po natin. So, ito pong 11 minus 8, ayan po ay 3. 8 minus 4 ay 4. At 4 minus 1 ay 3. So, in this case, hindi po equal yung first difference. So, pwede pong maging quadratic ito. Pero, dapat yung second difference equal po yan. So, 3, subtract po natin. 3 minus 4, negative 1. At 4 minus 3, positive 1. So, magkaiba yung kanilang second difference. So, ibig sabihin, hindi po quadratic function ang table A. So, lagyan ko po ng cross out. So, hindi po iyan. Okay, next po natin ay ito pong letter B table. Okay, so, pwede pong i-oral ito. 3 minus 4. Ano po yung 3 minus 4? Negative 1. 4 minus 5, negative 1. 5 minus 6, negative 1. So, yung first difference pa lang po ay equal. So, ibig sabihin, hindi rin po ito table of values ng quadratic function. So, cross out po natin yung letter B. How about naman po itong letter C? Okay? Subtract po natin for the first difference. 11 minus 2, yan po ay 9. Next, 2 minus negative 5, yan po ay positive 7. At yan po ay, next po ay negative 5 minus negative 10. Yan po ay positive 5. So in this case, yung ating pong first difference are not equal. So tutuloy po natin for the second difference. Kapag ang second difference ay equal, quadratic function po yan. So subtract po natin, 9 minus 7, yan po ay 2. Then next, 7 minus 5, yan din po ay 2. So ibig sabihin, equal po yung second difference ng table na ito. Ibig sabihin, ito po ay table na nagre-represent ng quadratic function. So our answer there is letter C. Huwag na po nating itry yung letter D kasi meron na po tayo dito. Pero kahit itry natin yung letter D, 4 minus 3 is 1, 3 minus 2 is 1, 2 minus 1 is 1. Yung first difference pa lang po dito ay equal na, so hindi na po ito quadratic function. So ang quadratic function po dito ay letter C. Magsasite po ako ng another sample ng table of values that represent quadratic function. So, tingnan po natin yung values ng x. Ito po ay increasing. Well, hindi po nag-backtaw yung numbers. Negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. So, okay po yan. So, sa y naman ang titignan natin. Without subtracting or getting the difference of the values of y, tignan po natin. So, mayroon pong dalawang magkaparehong value dito. Ito po ay negative 1 pareho at negative 2 pareho. So, ibig sabihin yan, ito pong pinakang gitna, ito po yung vertex ng quadratic function. So, meron po siyang vertex. So, in this case, kapag meron po tayong nakitang ganyan, negative 2, 1 sa kabila naman po ay negative 2, 1, ito po ay nag-represent ng quadratic function. So, ano po? Huwag na po nating gawin yung first difference and second difference. Automatic ito po ay quadratic function. Okay, for number 5 question. What is the vertex form of the function f of x is equal to x squared plus 6x plus 11? So we have A, B, C, D choices. Lahat po ng choices ay naka-vertex form. So paano nga po ba i-transform itong general form na ito into vertex form? O ganito lang po yon. F of x is equal to
Yun pong x squared at 6x, hiwalay po natin kasi pareho po silang variable. Okay, enclose po natin ng close and open parenthesis. And then, saka natin idugtong yung plus 11 sa labas ng parenthesis. Okay. So next po ay, ito pong ating nasa loob ng parenthesis, x squared plus 6x ay gawin po nating perfect square trinomial. Ano po? So perfect square trinomial, we are going to add number to make it perfect square trinomial. At sa labas naman, yung plus 11 ay imaminus naman po natin yung ating ipa-plus sa kabila. Okay, so dito po. Yung ipa-plus po natin sa loob ng parenthesis para maging perfect square trinomial ay ma-minus naman po natin sa kabila or outside the parenthesis. So this become, paano po kunin yung i-add nating number dito para maging perfect square trinomial? Ito, kulang po natin yung b natin. Okay, ang b po natin dito ay 6. So 6, and then always divide by 2. And then, 6 divided by 2 is equal to 3. And then, square lang po natin yung quotient. So, 3 squared is equal to 9. Yung 9 po na yan, ang ipa-plus natin. At yun din po ang ima-minus natin dun sa dulo. Actually, so hindi ko na po inalagay. Yung ima-minus po natin dito, ay ita-times natin ito dapat muna ng a natin. So, ang a natin ay 1 dito. So, no need to multiply by 9. Ano po? Pero kapag ang a natin dito ay greater than 1, kailangan i-multiply natin yung a natin dito sa ating isusubtract. Ano po? So, since 1 naman po, 9 times 1 is equal to 9. So, hindi ko na po nilagay dito. Okay? So, ito na po yung ating perfect square trinomial. Baba po natin. So, f of x is equal to x squared plus 6x plus 9 and then plus 2. Itong dulo na dito, pwede na pong add or subtract. So, 11 minus 9 is equal to 2. Okay, task po natin. Kapag mayroon na tayong perfect square trinomial na ganito, ay gawin na po natin ito na square of a binomial. So, gawin po natin square of a binomial yan. F of x is equal to x and then, anong i-add natin dito sa x para maging binomial ito? Kunin po natin yung b. Ang b natin dyan ay 6. So, always divide by 2 yung b. So, 6 divided by 2, 3. So, positive 3 po siya. Kaya, yan po ay plus 3. So, meron na tayong binomial, x plus 3, and then square lang po natin yan. So, x plus 3 square, and then dugtong po natin yung plus 2. So, meron ba tayong x plus 3 square plus 2 sa ating choices? So, plus 2 po. Ito pong C and D minus 2. Dito po tayo focus, plus 2. X plus 3. Okay, ito pong letter B ay x plus 3 kasi yung letter A ay x minus 3. So, ang sagot po natin dito ay letter B. Okay, so for number 6 question, what is the general form of the function f of x equal to negative 2 times x plus 3 squared plus 2? So, in this case naman po, ang given ay vertex form, ta-transform natin into general form. So, ito po yung general form lahat. So, alin po dito ang sagot? So, paano po mag-transform? Ganito lang po yan. Okay, f of x equal to, yun pong x plus 3 squared ay expand po muna natin. Ano po? So, expand natin yung x plus 3, kaya stay put muna yung negative 2 times, close and open parenthesis. Paano po expand yan? Ganito lang po yan. Yung first term sa binomial, square po natin x, kaya yan po ay x squared. Plus, yung pong para po sa middle term ng ating trinomial na product, ito pong dalawang terms na ito, first and second term, multiply po natin. So, what is x times 3? Yan po ay 3x. And then, after po makuha yung product, always multiply by 2. Ano po? Always multiply by 2. Okay, so yun po yung rule ng pag-square ng binomial. So, multiply po natin ng 2. And then, para sa last term ng sagot, ay square din po natin yung last term or yung second term ng binomial. So, 3 po yan. 3 square, simplify po natin 9. So, positive 9 kaya plus 9. And then, yung plus 2 sa dulo. Okay, ang simplify po natin ay ito pong 2 times 3x. So, gawin po natin negative 2 x squared. 2 times 3x is 6x. Okay? And then, yung plus 9 at plus 2 sa labas ng parenthesis. Okay, so meron na po tayong trinomial dito. Okay? Next po dito ay distribute po natin itong negative 2. Multiply po natin yung negative 2 sa bawat terms sa loob ng parenthesis. So, ito po, negative 2 times x squared is equal to negative 2x squared. And then, next po ay negative 2 times 6x. So, negative times positive is negative, kaya yan po ay negative 12x. And then, last po ay negative 2 times 9. Negative times positive is negative, kaya 2 times 9 is 18. Kaya yan ay negative 18, so minus 18. And then, yung plus 2 na nasa labas ng ating parenthesis. So, wala na pong parenthesis, pero pwede po pong i-simplify itong
18 at 2 kasi pareho po silang constant. So this become, okay, next po ay negative 18 plus 2 is negative 16. Okay, so meron po ba ito? Negative 2x squared minus 12x minus 16. Sa ating pong choices, ang meron pong minus 16, ito pong letter C at letter D. Okay, minus 12x. Ito pong minus 12x. Yung isa po ay minus 6x. So, ito po yung ating sagot, letter C. Okay, so about this number 7 question, which of the following is the graph of a quadratic function? Ellipse, hyperbola, parabola, straight line. So, ang graph po ng quadratic function ay parabola. So, yan po ay letter C. Okay, so about this number 8 question, what is the turning point of the parabola defined by the equation f of x is equal to x plus 1 squared minus 2? So, ano po ba yung sinasabi niyang turning point? Yan po yung vertex ng quadratic function. Ano po? Yun po yung turning point niya. So, alin po dito ang vertex ng quadratic function nito? So, given na po yung ating function in vertex form, kaya makukuha po yung vertex. So, ang vertex po niyan ay, ito po yung unang number sa ating ordered pair. So, pag yan po ay plus 1, pag kinuha po natin itong h na ito, magiging change the sign, negative 1. At ito pong negative 2, siya na po yan. Ano po? Do not change the sign. So, minus 2 kaya negative 2. So, ang vertex po yun dito ay negative 1, negative 2. So, alin po dito ang negative 1, negative 2? Ito pong letter D. So, our answer is letter D. Yan po yung kanyang turning point or vertex. Okay, for number 9 question, what is the equation of the function determined by the table? So, ito po yung table of value for x and y. So, ano daw po ang equation ng function na ito? Okay, so, in this case, ito po ay function. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ito po yung kanyang vertex kasi ito po ay negative 1 pareho at 5 pareho. So, ang vertex niya ay 0, negative 3. Ang tanong, alin po dito yung kanyang equation? So, medyo mahaba yung proseso ng pagkuha ng equation kapag ang given ay table of values. So, ang gagawin lang po natin dito, since given na po yung choices A, B, C, D, ang mas mabilis po dito kapag ganito yung question sa exam ay trial and error method. So, paano po yung trial and error method? Kuha po tayo ng isang pair ng x and y. Substitute po natin dito sa ating equations A, B, C, D. Kung alin po dito ang mag-i-equal sa left and right ng equal sign, iyon po yung kanyang quadratic function. Subukan mo natin itong letter A. Y is equal to x squared plus 2. Dito po ilalagay. And then, kuha po tayo ng value ng x and y. So, subukan ko po itong 0 and negative 3. Okay. So, ang y po dito ay negative 3, ang x, y, 0. So, ito po yung y. Gawin ko pong negative 3 yung y. So, negative 3 is equal to, yun naman pong x squared. X naman po ay 0. Katapat niya, basta yung magkatapat po ha. 0. So, gawin ko pong 0 yung x, kaya yan po ay 0 squared, and then dugtong po natin yung plus 2. So, ito na po, substitute na po natin yung y negative 3 at x ay 0. Okay. Next, simplify natin. Ito po nga simplify. What is 0 squared? Yan po ay 0. Okay. And then, i-add po natin sa 2. What is 0 plus 2? That is 2. So, negative 3 is equal to 2. So, hindi po sila equal. So, hindi po equal, ibig sabihin, hindi po yan yung kanyang quadratic function. Cross out po natin, letter A. So, hindi po yan. Try po natin itong letter B. So, y is equal to x squared minus 2. Okay, dito naman po yan. So, again, gawin ko po ulit yung 0, negative 3. Ito po yung y. Gawin po natin negative 3. And then, x po ulit ay 0. Ilagay po natin dito ulit. 0 squared, then minus 2. So, again, negative 3 is equal to 0 squared is 0, minus 2 is negative 2. So, negative 3 is equal to negative 2. Again, not equal. So, ibig sabihin, itong letter B, hindi rin po yan yung kanyang equation. So, cross out po natin. Okay? Next po ay, ito pong letter C. Okay, lagay ko ulit dito sa side. Y is equal to 2x squared minus 3. Okay? Again, gamitin ko po ulit yung 0, 3. Ang y ay negative 3. So, lagay ko ulit dito, negative 3 is equal to, okay, this time, meron na po tayong 2. Numerical coefficient ng x squared. So, lagay po natin dito ay 2. Okay? And then, yung x ay 0. Yan po.
x ay 0, and then square, and then minus 3. Dugtong po natin yung minus 3. Okay, simplify po natin. Negative 3 is equal to, ito po, 0 squared is 0 times 2. What is 0 times 2? That is equal to 0, then minus 3. So, negative 3 is equal to, what is 0 minus 3? Tanggal mo lang yung 0, yan po ay negative 3. So, this time, equal po yung ating left and right ng equal sign. So, negative 3 is equal to negative 3. Equal po yan. So, ibig sabihin, yan po yung ating quadratic function. So, ang sagot po natin dyan ay letter C. So, wag na po natin itry yung letter D. Time consuming po yan. Since mayroon na pong nag-equal, ibig sabihin yan na po yung ating quadratic function. Okay, for number 10 question, which of the following quadratic functions open downward? So, ano po yung palatandaan natin na yung given quadratic function ay open downward o yung graph niya ay open downward? So, draw po ako. Ganito po yung graph ng quadratic function open downward. So, ang titingnan lang po natin kapag downward or upward ay yung A o yung numerical coefficient ng x squared. Ano po yung A? Ano po yung kanyang sign? So, dito po, ang x squared po sa letter D ay positive 1/5 ang A niya dito. So, positive yan. Letter C, positive 1/5 din yung kanyang A. Ano po? Sa letter B, ano ang numerical coefficient ng x squared dito? 1. So, positive 1. Sa letter A ay, asan po yung x squared natin? Ito po yung x squared natin. So, minus x squared, ibig sabihin, minus or negative yung A niya dito. So, anong numerical coefficient ng x squared? 1 po yan. So, ang A po niyan ay negative 1. So, ibig sabihin, ito po yung graph ng quadratic function na open downward kasi ang A niya ay negative. Okay, so our answer there is letter A. Okay, so for number 11 question, which of the following graphs represent quadratic function? So, ang quadratic function po, ang graph po niya ay parabola. So, ito pong letter A ay hyperbola, open to the right. Letter C, hyperbola, open to the left. Itong letter B, yan po yung ating parabola, open upward, or pwede naman pong open downward. So, yan po yung graph ng quadratic function. So, ang sagot po natin dyan ay letter B. Ito naman pong letter D, pampagulo lang po ito sa ating choices. So, ang sagot po natin, ito po yung kanyang graph. It's either open upward or either open downward. Okay, for number 12 question, which of the following is are true about the quadratic function f of x is equal to 2x squared minus 4? Okay, so alin daw po dito sa choices na ito ang nagdi-describe ng quadratic function na ito, 2x squared minus 4. Okay, sa isahin po natin, letter A, the vertex is at 0, negative 4. So ano po ang vertex ng quadratic function na ito? So ang h po ay 0 kapag walang b. So wala pong b kaya 0 ang h. At ang k po niya sa vertex ay yung constant minus 4 kaya negative 4. So ang vertex po nito ay 0, negative 4. Tama po yung letter A, 0, negative 4. So check po yan. Letter B, the parabola opens upward. So opens upward po ba ang graph nito or parabola ng function na ito? Yes, kasi ang A po niya ay positive. So kapag ang A ay positive, opens upward. So check po ang letter B. Letter C, the graph of f of x, ito daw po, opens wider than h of x is equal to x squared minus 4. So, mas malawak daw po ba ang opening ng function na ito, f of x is equal to x squared minus 4 kaysa ito, x squared minus 4? Yes, mas malawak po ang opening ng function f of x na ito kasi ang numerical coefficient niya ay 2. Okay, mas malaki dito po ay 1. So, mas malawak po yung itong f of x kaysa itong h of x. So, ibig sabihin, check po ang letter C. At ang letter D, all of the above. So, ibig sabihin, A, B, C, D ay pwede lahat. So, ang sagot po natin dyan ay letter D, all of the above. Okay, so about this number 13 question, which of the following is the vertex of the function y is equal to a times x minus h squared plus k? So, paano po ba kinukuha yung vertex ng function na ito? So, yan lang po ay hk. Ano po? So, positive hk. So, ito lang po yan ang sagot. Letter A. So, lagi po natin tatandaan, ang vertex po niyan, kahit yan po ay minus, pag kinuha natin yan, magiging positive. Kaya yan po ay hk. Positive h and k. Okay, for number 14 question, what is the y-intercept of the quadratic function
y is equal to x squared plus 6x plus 5. So, ang tinatanong naman po dito ay y-intercept of this function. Okay, so ganito lang po yan. Para po makuha yung y-intercept, let x is equal to 0. Okay, so gawin po natin yung x ay 0 to calculate y-intercept. So, lahat po ng x gawin po nating 0. So, x squared plus 6 times x, kaya yan po ay 0 squared times or plus rather 6 times 0 plus 5. So gawin po nating 0 yung x kapag y-intercept ang ika-calculate. Okay? So 0 squared plus 6 times 0 plus 5. So ang 0 squared ay 0, then 6 times 0 is 0, then plus 5. So what is 0 plus 0 plus 5? Y is equal to 5. So ang y-intercept dito is equal to 5. So alin po ang 5 dyan? Yan po ay letter C sa ating choices. Okay, for number 15 question, which of the following is the axis of symmetry for the parabola y is equal to 3 times x minus 2 squared minus 5? So, A, B, C, D, choices. So, paano po ba kinukuha yung axis of symmetry? Ang axis of symmetry ay yung ating h. Ano po yung h natin? Ito po, nasa loob ng parenthesis. So, yan po ay minus 2 or negative 2. Pag kinuha natin yung h dyan, change sa sign, yung yung negative 2 magiging positive 2. So ito po ay x is equal to 2, letter C po sa ating question. Yan po yung kanyang axis of symmetry. Okay, so how about this for number 16 to 18 question or questions? Ito po yung ating graph at ito po yung number 16 question. What is the vertex or turning point of the graph? So, alin po ang vertex? So, ayan po, mayroon na pong dot na red dito. So, ito po yung kanyang vertex. Ito po ay open upward. So, ang vertex po niyan, titignan lang po natin. Ito po ay ordered pair. Ang unang number po dito ay x. Saan po nakatapat? Yung point na ito sa x, ito po ay 1, 2. So, ang x po niya ay 2. Okay, tama po lahat. Ito pong dalawa, positive 2. At ang y naman po niya ay ito po yung y dito. So, mula po dito sa intersection or point of origin. So, 1, 2, 3. So, nakatapat po yung vertex dun sa negative 3 kasi down po tayo. So, negative 3. So, 2, negative 3. Saan po yung 2, negative 3? Ito po, letter B sa ating choices. Okay, so about this number 17 question, what is the range of the graph? So, madali lang pong kunin yung kanyang range. Ang range po niya ay dito po sa ating minimum point kasi open upward. So, ano po yung range? Yan po yung value ng y. So, alin pong y dito? Saan po siya nakatapat sa y? Again, ang y po dito ay 3 or negative 3 rather. So, mula dito sa point of origin, 1, 2, 3. So, negative 3 po ang tapat niya. Then, papataas po yung y. Kaya yan po ay y is greater than, ito po, y is greater than or equal to negative 3. Okay. So, kasama po yung negative 3 kaya or equal to negative 3. So, ang sagot po natin dyan ay letter C. Yan po yung kanyang range. Okay, for number 18 question, find the x-intercepts of the graph. Again, ano po yung x-intercept? Yun po yung intersection ng x-axis at yung parabola natin. So, saan po nag-intersect or nag-intersects yung x-axis at yung parabola? Dalawang beses po. Ito po yung x-axis, ito po yung ating graph. So, ito po ay nag-intersect dito sa point of origin, 0. Okay? So, 0 po ang isa niyang x-intercept. Ito po, pwede po sa B and C. Pangalawa po ay nag-intersect dito sa number 4. Okay? Number 4. So, 0 and 4. Ito po, 0 and 4. So, letter B po sa ating choices. Okay? For number 19 question, which of the following functions represented by the graph below? Okay. So, ito po yung kanyang graph or parabola. Ano daw po yung kanyang equation of this quadratic function? So, medyo mahaba po yung proseso kapag kukunin po natin yung equation ng quadratic function na ito na graph. So, ang gagawin lang po natin dito, kapag may choices, ay trial and error method. Yun po yung mas mabilis na paraan para makuha po yung equation nito. So, paano po gawin yon? Ganito lang po yun. Unahin po natin yung letter A. Y is equal to x squared plus 2x minus 2. So, ang trial and error, kukuha po tayo ng isang point sa ating graph. So, ang kukuha po natin dito yung kanyang vertex. Ang vertex po nito ay negative 1, nakatapat.
at sa y naman ay negative 3. So, negative 1, negative 3 ang point na sa-substitute po natin dito sa ating equation. Ano po? Kapag iyan po ay nag-equal, ibig sabihin, iyan po yung kanyang equation. If not, try po natin yung letter B. If not yung letter B, letter C, hanggang ma-try po natin lahat. Pero, kapag okay na, nag-equal na itong letter A, iyan na po yung sagot. Try po natin. So, yung first number dito ay X at yung second number ay Y. Ano po? So, sige, try po natin. Ito po ay Y. So, ang Y po dyan ay negative 3. Yan, negative 3 is equal to, substitute po natin, x squared. Ang x po ay negative 1, kaya negative 1 squared plus 2 times x. So, 2 times negative 1, then dugtong po natin minus 2. So, simplify po natin, negative 3. Ito pong negative 1 squared. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Then, ito pong 2 times negative 1 is negative 2, kaya ayan po ay minus 2. Then, minus 2. Okay, or bring down minus 2 dito. Okay, so this become negative 3 is equal to 1 minus 2, negative 1. Negative 1 minus 2, negative 3. So, negative 3 is equal to negative 3. Equal po sila. Ibig sabihin, itong letter A, yan po yung equation ng quadratic function na ito. Okay? So, our answer is letter A. Okay, so about this number 20 question. The table shows the cost of electricity per kilowatt hour. What would be the cost of 50 kilowatt hour? So, ito po yung kanyang table. Yan. So, ang sagot po natin dyan ay 150. So, tingnan lang po natin ito. So, 50, 60, 80, 110. Ito lang po yung titignan natin kasi ito po ay 10, 20, 30, 40, 50. So, tingnan lang po natin. Ito po yung hinahanap natin. Ang hinahanap po dyan po ay ano po yung cost ng 50 kilowatt hour. So, ito po yung unang table. Kilowatt hour, ang cost po niya ay ito. So, ito po yung ating pattern. 50, 60, 80, 110. So, if notice, ang gagawin lang po natin dyan, subtract lang po natin. 60 minus 50 is 10. 80 minus 60 is 20. 110 minus 80 is 30. So, 10, 20, 30. So, ano pong kasunod dito? 40. So, ibig sabihin, mag-a-add lang po tayo ng 40 sa 110 para sa next number. So, 110 plus 40 is 150. So, ibig sabihin, yan po, 150 yung sagot natin. Thanks for watching, my friend. If you like this video, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.